Yung papa ko nalasing. 6 years old lang ako nun kaya akala ko naglalaro lang kami. Dinidihan niya yung maselang parte ng bahagi ng katawan ko sa baba. Tumatawa ako nun kasi tumatawa rin siya eh. At ang akala ko wala lang yun. Bata pa lang ako nun pero palagi akong namumulesya. I am 20 years old. Bata pa lang ako pero lapitin ako lagi ng tukso. Nung 6 years old ako, lagi akong nandun sa kapitbahay namin na nagko-computer. Tapos tong lalaki, matanda na siya, I think nasa 40 plus na yun. Lagi siyang nakatabi sa akin kapag naglalaro ako doon. Hinihipuan niya ako pero wala lang yun sa akin kasi wala pa akong alam sa mga ganun dati eh. And then one time na mag-isa lang ako nang sa computeran nila. And then wala na akong panghulog kaya humingi ako sa kanya. Na since kakilala naman namin siya, lumapit siya sa akin at sinabing bibigyan niya ako. Basta daw doon lang kami sa gilid at sumunod naman ako sa kanya. Bigla niyang sinarado yung pinto at pinatay niya yung ilaw nila. At doon na niya ako sinimulang hawak-hawakan at halikan. Tinutulak ko siya noon pero hindi siya tumitigil pero buti na lang hindi niya ako hinubaran. Na naalala ko na biglang may tumawag sa kanya kaya tumigil siya sa ginagawa niya sa akin. Inabot niya yung barya sa akin sabay sabi na huwag mong makwento yun sa iba ha, secret lang natin yun. Tumango lang ako at saka lumabas at hindi naman na nasundan yun. Pero kapag nakikita niya ako, makikita mong nanggigigil siya sa akin. Tapos itong papa ko, lasing siya nung mga time na yun. 6 years old pa rin ako that time. Kaya akala ko naman naglalaro lang kami. Nasa taas kami ng bahay namin. Kasama rin namin ni Papa yung bunso kong kapatid. Tapos itong si Papa dinidig niya yung maselang bahagi ng katawan ko sa baba. Tumatawa lang ako kasi tumatawa rin siya. At ang akala ko kasi wala lang yun. Hanggang sa nasundan pa ulit yun kasi lasing ulit siya. Pinaglalaroan niya yung maselang parte ng bahagi ng katawan ko sa parting baba. Sobrang close namin ng papa ko yung tipong siya yung nagpapaligo sa akin. Na kasi wala nun si mama. At nung 8 years old na ako, meron akong tito na nakakatabi namin pagtulog. At madalas niya rin akong hipuan. Na one time nagising ako dahil yung tuhod niya dinidi niya sa private part ko. At nung umalis na siya, bigla ko yung nasabi sa tita ko. At nandun din yung lola ko. Sabi ko sa kanila, tita, kanina si tito dinidikit niya yung tuhod niya sa pepe ko. Nagulat ang tita ko nun kaya ang sabi niya sa akin, lumabas daw kami para maglaro para daw hindi ako marinig ng lola ko. At nung lumabas na kami ni tita, tinanong niya ako kung totoo daw ba yung sinasabi ko. Sabi ko oo, pero ang sabi niya na baka daw hinahawakan lang daw ni tito kung basa. Pero ang bilin niya sa akin, wag na raw akong tumabi kay tito. Hinayaan ko na lang din kasi nga bata pa rin naman ako noon. Pero tuwing gabi, lagi siyang nakatingin sa akin at nakangiti. Lalo na kapag kalasing siya, natatakot ako sa kanya. Na kasi baka kung anong gawin niya sa akin eh. Until now na malaki na ako, lagi pa rin niya akong tinitignan. Pero mabait din naman ang tito ko, lagi niya akong pinapakain sa amin at lagi niya kaming inuuna lahat kami. At nung nag 13 years old naman ako, lagi naman akong nababastos kahit nasa daan. At yung asawa ng tita ko, si tito, minamanyak pa rin niya ako. At isa to sa biggest regret ko sa buhay. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng pag-iisip meron ako at hinahayaan ko siyang gawin niya yon sa akin. Na kahit na nga may isip naman na ako kahit na papano. At ako na rin yung gumagawa ng way para galawin niya ako. Kinain niya palagi yung private part ko, taas baba. Nagugustuhan ko yun. At madalas na mangyari yun. Hanggang sa umuwi na ako ng Cavite at dun nga sa kapitbahay namin, dun ako sobrang naging close. At sa kanya rin kami natutulog minsan. At may isang lalaki na matanda sa akin ng 5 years old. And that time ay 13 years old pa rin ako. At nag-confess sa akin ng lalaking yun na gusto daw niya ako. Na ang akala ko hanggang dun lang yun pero inaya niya rin akong mag-sex. Pero dahil sa mahina yung loob ko kaya hindi ako pumapayag. At mahiyain din naman ako. Pero minsan nagtatampo siya sa akin kahit hinahayaan ko na lang siyang hawakan yung part ng katawan ko. In short na napipilitan ako pero wala namang nangyayari sa amin. Hanggang sa umuwi ako dito sa amin sa boyfriend ko na 15 years old na ako no. Pero itong si Tito, yung asawa ng tita ko, gusto niya pa rin akong galawin. Pero hindi na ako pumapayag. Na pati yung boyfriend ko, gusto na rin niya akong galawin at ayoko naman. Pero wala akong magawa kasi nga mahal ko siya eh, kaya pumayag na rin ako. Na habang tumatagal nagugustuhan ko na rin yun at minsan nga ako na yung nag-aaya. Hanggang sa nalaman ko na niloloko niya ako pero pinatawad ko pa rin siya. Na kasi nga wala rin naman akong choice eh. Palagi niya akong pinupuntahan sa bahay at pinaglaban ko siya kahit na nga ayaw sa kanya ng parents ko. Pero nag-break din kami pagtungtong ko ng 16 dahil nilayasan ko siya at hindi ko na rin siya mapatawad. Hanggang sa may nakilala ako na isang guy. Mutual feelings kami na ang usapan namin magtatry lang kami kung mag-work yung feelings namin at mas matanda rin siya sa akin. Sa first week sobrang okay namin, sobrang sweet, masaya, low-key lang kami. Hanggang sa nagpapasend na siya sa akin ng mga nudes. Nung una sinasabi ko na ayoko pero nagiging cold siya nun. Kaya pumapayag na rin ako kapag kakalibugan yung topic namin. Sobrang saya niya. Pero kapag kaiba na yung topic namin, sobrang cold na niya sa akin. Hanggang sa inaayan na rin niya akong gumala at dinadala niya ako sa dilim na para lang mahalikan niya ako at mahipuan. Inaya na rin niya ako na mag-hotel. Ayoko din naman talaga pero wala talaga eh. At pag natatapos na kaming mag-sex, parang wala na lang at magsi-cellphone na lang siya. Hanggang sa huli, nagkaroon na rin siya ng ibang jowa. Minsan naman yung mga lalaki kong pinsan, hinihipuan din nila ako. May pinsan ako na kahit na sinasaktan ko siya, ayaw niya talagang tumigil. Ngayon na malaki na ako, na minsan naiisip ko ulit na makipag-sex. Pero di ko ginagawa kahit na nga marami namang nag-aaya sa akin. Hanggang sa nag-17 ako at dun ko na-realize yung lahat ng kababuyan na nangyari
nangyari sa akin. Araw-araw akong nagsisisi. At lahat yon sinisisi ko sa sarili ko. Kasi alam ko na mali yun pero pumapayag ako na gawin yun sa akin. Yung asawa ng tita ko, kapag hinihipuan niya ako, naiiyak ako. Wala akong magawa, hindi ako makapagsumbong. Kasi natatakot ako na sabihin niya sa akin na ginusto ko rin yun dati. Nai-stress talaga ako kapag naalala ko yung lahat-lahat. Hanggang sa nag-19 na ako at nagpa-check up ako. At ang sabi ng doktor may anxiety na ako at dumadagdag pa yung family problem ko. Lahat-lahat na minsan napaparanoid na ako. Na minsan iniisip ko na baka mangyari din to sa kapatid ko. Iniisip ko rin na baka malaman ni mama yung nangyari sa akin. At iniisip ko rin na kung sakali ba mag-asawa ako, matatanggap niya kaya ako. At yung lahat ng kababuyan na nangyari sa buhay ko. Nirecommend ng doktor na kumausap ako ng psychology pero hindi na ako pumayag kasi ayoko may makaalam ng nangyari sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi madalas iniisip ko na magpakamatay na lang. Sobrang irritable ako na minsan ay out of nowhere ay bigla na lang akong humahagulgol. Pero hindi ko pinapakita sa mga magulang ko kasi ayokong mag-alala sila sa akin. Na dati makulit, malambing ako sa kanila pero ngayon sobrang distance ko na. Hindi na ako masyadong kumikibo sa kanila. Mamilan kasalanan kong lahat, diba? Letter sender, Mira. Huwag mong isisi sa sarili mo yung mga ginawa sa'yo ng mga animal na yan. Kasi lumaki ka sa sitwasyon na nakasanayan mong itago kahit mali Walang gabay kasi walang nakakaalam at nadaig ka ng takot. Sa tita mo na nagpaka-anis ka, nagsumbong pero walang ginawa. So ang akala mo, simpleng bagay lang yun na ikibit-balikat mo lang mawawala. Doon yung nagsimula sa tangang tita mo. Sa tito mo na hanggang ngayon sinasamantala ka. Huwag kang matakot magsalita, huwag lang sa pamilya mo kasi baka protektahan lang nila yung mga nananamantala sa'yo. Lalo na yung tatay mong animal. Mag-record ka, dalhin mo sa pulis kada may mag-a-attempt sa'yo. Make sure lang na may kasama kang matanda, teacher, or kung sinong kaya mong pagkatiwalaan. Again, na ekis sa pamilya mo. Kailangan mo talaga ng psychologist. Kasi maraming bumubuo sa isip mo at expert lang ang kayang magpakalma ng isip mo. At kailangan din ng kapatid mo ng strong na ate. Hindi pagpapakamatay ang solusyon. Kaya mas tatagan mo.